Bukod sa Bagyong Tino, binabantayan din ng pag-asa ang isa pang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nakakaapekto rin sa bansa ngayon ang shear line. Kaugnay niyan, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Barilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes, magandang tanghali po, ma'am. Masarap po natin mga tagapakinig. Pwede mo ba kaming bigyan muna ng update sa sitwasyon ni Bagyong Tino? So, kanina nga po ng 11:10 a.m. ay nagkaroon na nga ng ika-4 na landfall itong si Bagyong Tino sa may San Lorenzo, Guimaras. At bahagya nga itong humina na nasa 140 kilometers per hour na nga yung lakas malapit sa sentro at mga pagbugso ng maabot ng 195 kilometers per hour at patuloy pa rin itong kumikilos kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang mga lugar ang dadaanan ng Bagyong Tino? So, pagka-landfall po nito sa Guimaras, maaari po itong dumaan sa may Panay Island. So, possibly, dito sa may parte ng Iloilo. Tapos, makakarating na po ito dito sa may Sulusi. At panibagong landfall possibly dito sa may northern part ng Palawan bago po makarating sa may West Philippine Sea. So, in total, meron na lang po tayo ina-expect na 2 landfall niya kung sakali. Bagamat bagyang humina ang Bagyong Tino, ito'y nananatili sa typhoon strength? Yes po, tama po kayo at inaasahan po natin na ganito pa rin po yung kategorya niya hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Charmaine, ano-anong mga probinsya ang mga nasa ilalim pa ng wind signals? So, kung titingnan po natin yung mga probinsya under wind signal, ang pinakamataas po dito, wind signal number 4. So, ulitin po natin yung Cuyo Islands. At kasama sa Visayas din ang northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, Capiz, Iloilo, central and southern portion ng Antique, southern portion ng Aklan. Signal number 3 naman sa may southwestern portion ng Masbate, northernmost portion ng Palawan, including Calamian Islands, northern and central portions ng Cebu, maging dito sa may Bantayan Islands, northernmost portion ng Negros, maging northern portion ng Negros Occidental, iba pang bahagi ng Aklan, iba pang bahagi ng Antique, including Kaluya Islands. Signal number 2 naman ang nakataas sa may western and southern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon at northern portion ng Palawan kasama ang Cagayan Silio Islands. Sa may Visayas, kasama sa signal number 2 ang western portion ng Biliran, western portion ng Leyte, northwestern portion ng Bohol, rest of Cebu including Camotes Island, central portion of Negros Oriental at rest of Negros Occidental. Signal number 1 naman sa may southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro, rest of Romblon, western and southern portion of Albay, western and southern portions ng Sorsogon, rest of Masbate including Burias at Ticao Islands, central portion ng Palawan, at under sa Visayas naman, wind signal number 1, ang western portion ng northern Samar, western portion ng Samar, rest of Biliran, rest of Leyte, northern and western portion ng southern Leyte, rest of Bohol, at rest of Oriental Mindoro at Siquijor. Hanggang kailan natin mararamdaman ang epekto ng Bagyong Tino? Dahil sabi mo nga ay, bagamat makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility tomorrow or Thursday, ay mananatili itong sa typhoon strength. So nakikita po natin ay bukas, meron pa rin po tayong mga pag-ulan, ganun pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. At pagsapit po ng Huwebes, mga pag-ulan po ay more likely nandito na lang sa may parts ng southern parts ng Calabarzon. So Batangas, and dito rin po sa may parts ng Cebu, lalo yung nasa western and central portions pa ng Cebu. And then pagsapit po ng Friday, Friday, tama, doon po natin makikita yung pagganda na ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Magtatagal po yan up until Saturday. And by Sunday, ito na naman po yung maaaring pagpasok na nga or paglapit na nitong si possibly Bagyong Uwan or yung bagyo nga sa labas ng ating PAR. So, possibly by Sunday, meron na naman tayong mga pag-ulan ulit.
Okay. Bago ko puntahan yung isang bagyong babantayan natin na papasok next week, yung panahon natin dito sa Metro Manila at ilang kalapit na lugar pa sa Metro Manila, ano ang dahilan at hanggang kailan ito mararanasan yung ganitong sama ng panahon? So, yung nararanasan po natin ay epekto ng shear line. Ang nangyayari po kasi dahil dito sa hangin ni Bagyong Tino ay sumasalubong siya sa northeast monsoon. Kaya nakakabuo po yung salubungan nun ng shear line. Ngayon, since papalabas na po ito by Thursday dito sa loob ng ating Parno, ay nakikita natin na mawawala na ng epekto yung shear line dito sa area natin. Kaya naman, by Thursday po talaga ay gaganda na yung ating panahon. And maglalast po yan up until Sabado at chances na lamang ng mga thunderstorm na mga pulo-pulo yung inaasahan natin by that time. Okay, puntahan natin yung isang sama ng panahon na ating binabantayan. Ito ba'y nananatiling low pressure area or ito'y ganap ng isang bagyo? Naging isang ganap na bagyo na po kaninang alas 8 ng umaga. At ito ay tatawaging bagyong Uwan? Yes po, tama po. Alright. Malayo pa ito, Charmaine, pero ano ang nakikitang development on this? From tropical depression, maaari rin bang umabot ito sa typhoon strength dahil malayo pa ito sa kalupaan eh? So nakikita nga po natin ay may chance pa na umabot ito ng super typhoon category. Kasi kung susumahin po natin, tama po kayo, matagal pa siya sa karagatan at ang distansya nga niya sa ngayon ay nasa 1,985 kilometers pa po ng northeastern Mindanao. So marami pang moisture ang kaya ng hugutin. Ibig po sabihin, maaari pa po itong patuloy na lumakas up until super typhoon category. At yung yung pag-abot niya sa super typhoon category ay may factor ba na mayroon tayong La Nina phenomenon? Yes po, hindi po natin yan inaalis and sa nakikita nga po natin, base sa mga pag-aaral na isinagawa ng ating mga meteorologists, ay during La Nina or La Nina condition, sa ngayon kasi naka-La Nina alert pa tayo. Ibig po sabihin nito, hindi pa siya totally La Nina pero may nakikita ng indicators ng mga paglamig ng sea surface temperature sa may parte ng Central Pacific. So ngayon may epekto na po yan sa ating panahon. Kaya naman nagkakaroon na po tayo ng more than average na mga cyclones po. So ang average po natin per year ay umabot ng 20. And ngayon kung sakaling meron na nga itong si Bagyong Uwan, ay mag-aabot na po tayo ng 21. Ibig sabihin, above average na po yung naranasan natin this taon, which is can be a factor nga po ng increasing chances of becoming a La Nina. Ano ang forecast track? Ano ang kilos at tatahakin na direksyon nitong si Bagyong Uwan? Sa ngayon po, although bibigyan po natin ng disclaimer yung ating mga kababayan dahil alam naman po natin yung bagyo, napaka-erratic, so napakalaki ng mga pagbabago. Pero ang nakikita po ng ating mga models ay maaari itong tumahak kahilagang kanluran. At kung mangyari po ito, ay maaaring lumapit dito sa may Luzon, particularly na nga dito sa may northern Luzon. So northwest, tama ba? Hilagang kanluran. Northwest yes, ang kanyang kilos. Yes po. Kumbaga sa ngayon, pakanluran pa lang, pero sa mga susunod na araw, maaaring mas tumaas yung tatahakin nito. Super typhoon strength. Alright. Well, kailan natin, gaano kabilis ito? Kailan natin inaasahan na mararamdaman na magsisimulang maranasan yung outer circulation nitong si Uwan? So, sa ngayon po, ang winds or ang tinatahak po niya na bilis ay umaabot ng 20 kilometers per hour. So, kung consistent na ganito nga yung tatahakin niya, maaaring maramdaman na nga nitong or yung malalakas nga na hangin at mga pag-ulan nito possibly by next week, early next week, possibly Monday, ganun po. Kailan inaasahan na lumakas pa ito? So by the time ba, sorry Charmaine, gusto lang natin maging handa yung mga kapatid natin. By the time na umabot ito sa typhoon or possible nga na typhoon strength, ito ay before maglandfall?
Yes po, no? Kasi nakikita natin, before pa nga siya makapasok ng PAR natin, ay maaari na siyang umabot ng typhoon category. Okay, so wala pa siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pag pumasok siya ng PAR, kailan inaasahan na papangalan ng Bagyong Uwan? Yes po, so ang estimate po natin ay Friday ng gabi o di kaya naman in between ng Sabado ng madaling araw. So by that time, papangalanan po natin ito ng Uwan. Pagkapasok po ng PAR ng sentro nito. Alright, patuloy na lamang nating din babantayan ito at hihingi po kami ng update. Thank you. Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla.